Tahimik ang buong kapilya. Tanging hikpi at pag-iyak ng mga nakikiramay ang bumabalot sa paligid. Sa harap ng puting kabaong, nakatayo roon si Carmela, nakasuot ng isang itim na bestida. Malamig ang mga mata at para bang wala ng luhang mailabas. Sa loob ng kabaong ay nakahimlay ang kanyang ina, si Aling Arian. Mabait, mahinahon, mapagmahal, ngunit ngayon ay isa na lamang alaala. "Ma, bakit ang bilis?" Mahina niyang sampit. Halos hindi marinig ng sino mang nakatayo sa tabi niya. Sa gilid ng silid, naroon ang kanyang amang si Ariel, abala sa pakikipagkamay sa mga bisita. Nakaayos ang suot ngunit litawang pagod at lungkot sa mga mata. Kasama nitong tumutulong sa mga gawain si Christine, ang matalik na kaibigan ni Arian at ninang ni Carmela. Simula bata pa siya, lagi niyang kasama si Ninang Christine. Mabait ito, masayahin, at parang pangalawa na niyang ina. Pero ngayong nakikita niyang laging katabi ito ng kanyang ama, para bang iba na ang dating. Nang isang beses ay mapatingin siya sa dalawa, nakita niyang parang magkahawak ang kamay ni Ariel at Christine. Saglit lang, ngunit sapat para magsiklab ang galit sa dibdib ng dalaga. Hindi niya alam kung imahinasyon lamang niya ba yon o isa ng katotohanan, ngunit ramdam niya ang kirot. "Hindi pa nga nalilibing si Mama, may kapalit na kaagad," sigaw niya sa kanyang isip. "Carmela, anak?" tawag ni Ariel. Lumalapit upang yakapin siya. Ngunit umatras ang dalaga. "Huwag mo akong tawaging anak ngayon, Pa. Hindi ko kaya." Malamig niyang sagot. Napatingin sa kanila si Christine. Halatang nabigla. "Carmela, huwag mong intindihin ng... Pakialam mo ba?" Sigaw ng dalaga bago ito tumalikod at tumakbo papalabas ng simbahan. Hindi na tinapos ang sasabihin ng kanyang tita Christine. Sa labas, umuulan. Parang sinasabayan ng langit ang bigat sa puso ni Carmela. Nasa gilid siya ng kalsada. Hawak ang kwintas na bigay ng kanyang ina. Isang simpleng pendant na may litrato nilang dalawa. "Ma, bakit mo sila pinagkatiwalaan?" tanong niya sa hangin. Sa likod niya, naroon si Christine, basang-basa sa ulan. Maingat na lumapit. "Carmela, anak, hindi mo naiintindihan." "Hindi mo ako anak," sigaw niya. "Huwag mong papalitan si Mama sa buhay ko." Napahinto si Christine. Sa mata nito, may lungkot na parang walang katapusan. Hindi ito nagsalita. Niyakap na lamang nito ang kanyang sarili habang pinagmamasdan ang paglayo ni Carmela sa ulan. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay napalitan ng katahimikan. Si Ariel ay tahimik na lang rin, pilit na kumakaing mag-isa, habang si Carmela ay madalas sarado ang pinto ng silid. Paminsan-minsan ay dumadalaw si Christine. Nag-iiwan ng pagkain o bulaklak, ngunit hindi lumalabas si Carmela. "Sabihin mo sa kanya, hindi ko kailangan ng awa niya," wika niya minsang marinig ang ama. Sa isip-isip ni Carmela, malinaw ang lahat. Si Christine, ang ninang na akala niyang tapat na kaibigan ng kanyang ina, ay siya ring palang babaeng kumitil sa kaligayahan ng kanilang pamilya. At si Ariel, ang kanyang ama na dati niyang hinahangaan, ay isa palang taksil. At doon nagsimulang mabuo sa puso ni Carmela ang sumpang babago sa takbo ng kanilang mga buhay. Mabilis na lumipas ang mga araw matapos mailibing si Arian. Ngunit sa puso ni Carmela, parang kahapon lamang nang tuluyang nawala ang kanyang ina. Tahimik na tahimik ang bahay nila. Dati puno ng tawanan, halakhakan, at amoy ng nilulutong tinola ng kanyang ina tuwing gabi.
Pero ngayon, puro eko na lamang ng mga alaala. Si Ariel ay tahimik lang. Madalas na nakaupo sa sala, nakatitig sa lumang larawan ng kanyang asawa. Ngunit para kay Carmela, kahit anong tingin niya sa ama, hindi niya na makita ang mabuting taong dati niyang kilala. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, may kumatok sa may pintuan. Pagbukas ni Ariel, ay si Christine pala iyon. May dalang sopas at bulaklak. Basa ang kanyang buhok, halatang galing pa sa sementeryo. "Namiss ko lang si Arian," mahina nitong sabi. Tumangulang si Ariel. "Salamat sa pagpunta, Christine. Halika, pumasok ka." Ngunit mula sa itaas ng hagdan, nakamasid si Carmela. Ramdam niya ang muling pag-init ng kanyang dugo. "Ano na namang pakanato?" Habang nag-uusap sa sala sina Ariel at Christine, pinilit ni Carmela na makinig. "Hindi ko pa rin siya nakakausap," malungkot na sabi ni Christine. "Baka akala niya ibang dahilan ko sa pagpunta rito." "Christine," sagot naman ni Ariel, "hindi pa ito ang tamang panahon. Nasasaktan pa siya." "Pero Ariel, kailan pa?" tanong ni Christine. Tila nagpipigil ng luha. "Habang buhay na lamang ba tayong nagtitiis?" Doon napuno si Carmela. Bumaba siya ng hagdan. Galit na galit. "Nagtitiis? Nagtitiis kayo ng lihim ninyo, hindi ba?" Mariin niyang wika. Nagulat naman ang dalawa. "Carmela, anak." "Anak, tumigil ka pa," sabi niya. "Wala akong ama na niloko ang asawa at wala akong ninang na nagnakaw ng haligi ng tahanan ng kaibigan niya." Napaiyak si Christine. "Hindi mo alam ang lahat, Carmela." "Ano ba ang dapat kong malaman?" Patuloy ng dalaga, nanginginig sa galit. "Nakikita ko, naririnig ko, hindi niyo man aminin. Alam ko na ang totoo." Tumayo si Ariel at lumapit sa anak. "Carmela, anak, mali ang iniisip mo. Hindi mo pa naiintindihan." "Ano ang hindi ko naiintindihan? Na habang nililibing si Mama, may hawak ka ng kamay ng ibang tao?" Natahimik si Ariel. Hindi siya nakasagot. Tumingin siya kay Christine at sa pagitan ng mga luha nito, tila may mga salitang gustong bitawan pero pinipigilan. "Hindi ba ito ang tamang oras?" Bulong ni Christine. Halos pabulong lang. Ngunit malinaw na narinig ni Carmela. Doon niya naramdaman ang mas matinding sakit dahil para sa kanya, ang mga taong dapat niya sanang pinagkakatiwalaan ay siyang nagtatago ng katotohanan. Kinabukasan, umalis si Carmela sa bahay. "Magpapahinga muna ako sa bahay ni Trixie," sabi niya, walang lingon sa ama. "Anak, huwag ka namang umalis." "Hindi mo ako mapipigilan. Ayokong manatili sa bahay na marami sa kasilungalingan." Naiwan si Ariel sa may pintuan. Nakayuko. Si Christine, nakatayo sa labas, hawak ang kamay sa dibdib. Parang may tinik na hindi mailabas. Bago sumakay ng tricycle, naghuling sulyap si Carmela sa dalawa. Magkatabi sa ulan, parang larawan ng pagtataksil. Sa isip niya, paulit-ulit ang pangako. "Darating ang araw, ibubunyag ko ang lahat ng kasalanan ninyo sa ngalan ni Mama." 20 taon na ang nakakalipas. Isang mainit na hapon sa campus ng universidad. May dalawang magkaibigang magkahawak bisig ang sabay na tumatawa habang naglalakad. "Christine, bilisan mo. Baka maubusan tayo ng upuan sa klase," sigaw ni Arian habang nakangiti. Habang hinahawi ang buhok na tumatama sa kanyang mukha. Kasi naman ang bilis mong maglakad." Tawa naman ni Christine. Tahimik at mahinhing babae. Laging nasa likod ng kanyang masayahing kaibigan. Sila ang magkasalungat na kaibigan. Si Arian kasi ay palatawa at mapagbigay.
Si Christine naman, mahihain ngunit matalino at merong mabuting puso. Pero sa kabila ng pagkakaiba, sila ay parang tunay ng magkapatid. Isang araw, dumating sa klase ang transferee, si Ariel. Matangkad, disenteng tingnan, at may ngiting agad na nagpabilis sa tibok ng puso ni Arian. Bagong estudyante? Tanong ni Christine. Oo, at halatang mabait. Sagot naman ni Arian, sabay kindat. Hindi niya alam, pareho silang tatamaan ng pag-ibig sa isang tao. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Laging magkasama ang tatlo. Nagkakape, nag-aaral, at nagtatawanan. Ngunit sa bawat tawa ni Arian kay Ariel, may kirot na nararamdaman si Christine. Pinipilit niyang itago, sapagkat ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Hanggang isang gabi, matapos ang isang school event, nag-inuman silang tatlo kasama ang iba pang mga kaibigan. Habang umuulan, nag-alok si Ariel na ihatid na si Christine papauwi. Huwag na, kaya ko naman na. Hindi pwede, sabi ni Ariel habang nakangiti. Habang bumabagtas sila sa maulan na daan, nagkaroon sila ng sandaling hindi inaasahan. Christine, may aaminin ako sa'yo, sabi ni Ariel habang nakatingin sa kalsada. Ikaw ang una kong napansin, pero si Arian, may kakaiba sa kanya at alam kong may sakit siya sa puso. Ayokong masaktan siya. Nanahimik lang si Christine. So, pinili mong mahalin siya dahil naawa ka? Tanong nito. Hindi, sagot ni Ariel. Pinipili ko siyang mahalin dahil kailangan niya ako. Pag-uwi nila, tumingin si Christine sa bintana. Umiiyak. Kinabukasan, kinausap niya si Arian. Arian? Mahina niyang sabi. Mahal mo ba talaga si Ariel? Nakangiti si Arian. Walang kamalay-malay sa sugat sa puso ng kanyang kaibigan. Oo, Christine. Para akong nabubuhay muli dahil sa kanya. At doon na nagtapos ang laban ni Christine. Pinili niyang manahimik. Pinili niyang isuko ang kanyang damdamin para sa kaligayahan ng kaibigan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang nauupos sa sakit ng hindi nasusuklian na pagmamahal. Makalipas ang isang taon, ikinasal sina Arian at Ariel. Si Christine ang maid of honor. Nakangiti sa altar, ngunit ang mga matay puno ng luhang pinipigil. Sa gabi ng kasal, lumapit si Ariel sa kanya. Christine, salamat ha. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Ngumiti siya, kahit sugatan. Mahal mo siya, Ariel. Yan ang pinakamahalaga. Ngunit sa mga gabing mag-isa lamang siya sa kanyang kwarto, paulit-ulit niyang tinatanong ang kanyang sarili. Hanggang kailan ko kayang itago ang damdaming ito? At doon nagsimula ang tunay na sugat. Ang sugat ng pag-ibig na itinago sa ngalan ng pagkakaibigan. Makalipas ang ilang buwan matapos ang kasal ni Arian at Ariel, nagdesisyon si Christine na lumayo muna. Gusto ko lang makahanap ng bagong direksyon, sabi niya kay Arian habang pilit nang uminiti. Alam ni Arian na may lungkot sa mga mata ng kanyang kaibigan, pero hindi niya alam kung ano iyon. Bumalik ka kagad ha? Hindi ako sanay na wala ka. Biro ni Arian, yakap-yakap si Christine. Sa kabila ng ngiti, sa puso ni Christine ay may sugat na lalong lumalalim. Tuwing iniisip niyang magkasama sa iisang bubong sina Ariel at Arian, para bang may binibiyak sa kanyang loob. Ngunit alam niyang tama ang kanyang desisyon, ang magparaya kahit na masakit. Isang gabi, bago siya tuluyang umalis, nagpaalam si Ariel sa kanya. Christine, sabi nito, nakatayo sa harap ng bahay na tila puno ng mga alaala. Salamat sa lahat ha. Hindi ko makakalimutan kung paanong tinulungan mo ako kay Arian. Kung wala ka, baka hindi ko siya nakilala ng ganito. Ngumiti si Christine.
Pilit na pinipigil ang luhang gustong kumawala. Ang mahalaga ay masaya siya. Yan naman ang gusto nating pareho, hindi ba? Ngunit sa katahimikan ng gabing iyon, may nangyaring hindi nila inaasahan. Habang bumubuhos ang ulan at habang pareho silang binabalot ng kalungkutan, nagkasalubong ang dalawang mga pusong sugatan. Isang sandaling hindi dapat, pero nangyari. Isang gabing puno ng luha, yakap, at mga salitang hindi na kailanman dapat mabanggit pa. Kinabukasan, nagising si Christine na mag-isa. Iniwan ni Ariel sa mesa ang isang liham. Patawarin mo ko. Alam kong mali. Pero alam kong kailangang manatili ako kay Arian. Sana balang araw ay maunawaan mo. At yun ang gabing tuluyang gumuho ang mundo ni Christine. Lumipas ang mga linggo. Hanggang isang umaga, nagsimula siyang magsuka, manghina, at laging pagod. Sa pagbisita sa doktor, natigilan siya sa kanyang narinig. Congratulations, Miss Christine. You are 2 months pregnant. Parang bumagsak ang langit sa kanya. Paano ko sasabihin kay Arian? Sa kanya pa talaga. Bulong niya, hawak ang kanyang tiyan. Isang hapon, naglakas loob siyang puntahan ng kanyang kaibigan. Arian, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Nanginginig niyang sabi. Ngunit bago pa man niya maituloy, niyakap siya ni Arian ng maigpit. Christine, ang saya ko. Alam mo ba, buntis ako. Natigilan si Christine. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Dalawang babae, parehong nagdadalang tao sa iisang lalaki. Ngunit bago siya nakapagsalita, biglang nawalan ng malay si Arian. Sa ospital, sinabi ng doktor na delikado ang pagbubuntis. Mahina ang puso niya. Doon nagdesisyon si Christine. Sa pagitan ng pag-ibig at pagkakaibigan, pinili niya ang magsakripisyo. Nang makalabas ng ospital si Arian, kinausap siya ni Christine sa ilalim ng punong sampalok sa kanilang bakuran. Kung manganganak ka at manganganak rin ako, nanginginig niyang sabi. Ibigay natin sa iyo ang anak ko. Ako ay inyong anak niyong dalawa ni Ariel. Hindi niya kailanman malalaman. Walang makakaalam. Wala nang kakayahang ipagpatuloy pa ni Arian ang kanyang pagdadalang tao. Kaya't napagkasunduan nilang dalawa na kapag nanganak si Christine, mapupunta kay Arian ang bata. Dahil doon ay napaiyak si Arian. Christine, hindi ko kayang tanggapin yan. Anak mo siya. Ngunit pinilit siya ni Christine. Gawin mo ito para sa kanya, para sa inyo, para sa anak nating parehong minahal. At doon nagsimula ang lihim, ang kasunduang tatakpan ng taon ng katahimikan, luha at sakit. Mula sa araw na yon, ipinanganak si Carmela, anak ni Christine, ngunit itinuring na anak ni Arian. Lumipas nga ang mga panahon. Ang kinilalang ina ni Carmela ay walang iba kung hindi si Arian. Hanggang sa siya ay tuluyan ng magdalaga. Samantala, bago tuluyang pumanaw si Arian noon, 3 linggo na itong mahina ang tibok ng puso. Sa bawat araw na lumilipas, palalim ng palalim ang pangamba ni Ariel. Sa loob noon ng silid ng ospital, tahimik ang paligid. Nakaupo si Christine sa gilid ng kama. Mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang kaibigan. Huwag ka nang magsalita ng marami, Arian. Kailangan mong magpahinga. Pakiusap niya. Ngumiti si Arian ng marahan. Chris, kapag wala na ako, pangako mong aalagaan mo si Carmela at pati na rin si Ariel. Napayuko si Christine. Pinipigil ang pagpatak ng kanyang luha. Huwag kang magsalita ng ganyan. Lalakas ka pa. Hindi, Chris. Alam kong darating na ang oras. Tumingin siya sa kisame. Tila nakatingin sa langit. Pinilit kong itago, pero gusto ko na ring mapatahimik ang puso ko. Napatigil si Christine
Alam niyang ito na marahil ang sandali. Arian, Ngunit bago pa man niya mabigkas ang kasunod na mga salita, pumasok si Carmela, may dalang prutas at isang pilit na ngiti. Hi ma, may dala po akong paborito mong mangga. Ngumiti si Arian, pilit na nilalabanan ng sakit. Salamat anak, mahal na mahal kita anak. Alam ko po ma, kaya ka dapat lumakas. Ngumiti lang si Arian, tila may lihim na ibig sabihin. Nang gabi ring iyon, habang tulog si Carmela sa tabi ng kama, lumapit si Christine kay Arian. Hindi pa rin ba natin sasabihin sa kanya? Tanong ni Christine, nanginginig ang boses. Hindi pa sa ngayon, Christine. Mahina ang sagot ni Arian. Hindi ko kayang masira ang mundong ginamit kong sandalan. Sa kabilang buhay na lang siguro ako hihingi ng tawad. At sa huling sandaling iyon, hinawakan ni Arian ang kamay ni Christine. Chris, kung may pagkakataon man kayong dalawa ni Ariel na magmahal ng totoo, sana sa tamang panahon, patawarin mo ko kung naging makasarili ako noon. Nang sumunod na umaga, natagpuan si Arian na tahimik, payapang nakangiti, wala ng buhay. Si Ariel ay halos mabaliw sa sakit. Si Christine ay halos hindi na tumayo mula sa pagkakaupo. Si Carmela naman, sa kabilang banda, ay parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Ngunit ang pagdurusa ay unti-unting nauwi sa galit. Galit na nakatuon sa ama at sa ninang na palaging nasa tabi nito. Pagkatapos nga ng libing ng kanyang ina noon, si Christine ay muling nagpunta sa bahay nila upang makiramay. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit, biglang sumulpot si Carmela. Huwag kang lumapit dito, sigaw niya. Hindi mo ba alam kung anong tingin sa'yo ng mga tao? Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Mama. Napatigil noon si Christine. Carmela, hindi mo alam ang lahat. Hindi ko kailangang malaman. Balik ni Carmela habang humahagulgol. Ang totoo, Ninang, kinakasuklaman kita. Tumulo ang luha ni Christine, ngunit hindi siya sumagot. Tumingin lamang siya kay Ariel na tila humihingi ng tulong. Ngunit si Ariel ay nanatiling tahimik, para bang siya mismo ay nabubulunan sa bigat ng katotohanan. Umalis si Christine noon, luhaan, sa isip niya. Tila boses ni Arian ang naririnig niya. Chris, patawarin mo ako. At sa katahimikan ng gabi, alam ni Christine na malapit nang sumabog ang lihim na ilang taon na niyang iningatan. Dahil sa bawat galit ni Carmela, unti-unting lumalapit ang sandaling kailangang harapin nila ang katotohanan. Ang katotohanang magpapalaya, ngunit magpapabago rin ang lahat. At ngayon sa kasalukuyan, mula nang mailibing si Arian, tahimik pa rin ang bahay ni na Ariel at Carmela. Bagaman pilit na bumabalik sa normal, ay puno pa rin ang pait. Lahat ng alaala ng ina ay paulit-ulit na bumabalik. Ang mga imahe ni Christina ngayon ay ayaw na niyang makita kahit pa sa panaginip. Isang hapon, nang bumalik na si Carmela sa kanilang bahay, galing siya sa kanyang kaibigan. Inayos niya ang mga lumang gamit ng kanyang ina sa lumang cabinet nito. May nahulog na kahong gawa sa kahoy. Lumang-luma na. Tinabunan na ng alikabok. Nang buksan niya ito, bumungad ang mga lumang larawan. Larawan ni Arian at Christine noong kabataan nila. Mga liham at isang sobre na may nakasulat. Para kay Carmela, kapag dumating na ang tamang panahon. Kinabahan siya. Nanginginig ang kamay niya nang buksan ng liham. Anak, kung binabasa mo ito, siguro ay wala na ako. May lihim akong itinago sa'yo. Hindi para saktan ka, kung hindi para maprotektahan ka. Si Ninang Christine mo, siya ang tunay mong ina. Ako ang nagmahal at nagpalaki sa'yo, ngunit siya ang nagbigay sa'yo ng buhay. Patawarin mo kami anak. Ang lahat ng ito'y dahil sa pagmamahal. Para bang huminto ang mundo ni Carmela.
Hindi niya alam kung iiyak ba siya o sisigaw. Tinignan niya ang mga susunod na liham. Galing kay Christine. May liham na puno ng pag-amin at bighati. Araw-araw kong pinapanood ang paglaki mo, anak. Gusto kong yakapin ka bilang anak ko. Pero alam kong hindi pa ito ang oras. Sapat na sa akin na masaya ka kahit hindi mo ako kilala bilang ina. Nang gabing iyon, dinala ni Carmela ang mga sulat sa kanyang ama. Papa, Nanginginig ang boses niya. totoo po ba ito? Tahimik lang si Ariel. Tumingin ito sa kanya. Puno ng luha ang mga mata. "Oo anak," mahina niyang sabi. "Matagal ko na rin gustong sabihin sa'yo. Pero ipinangako kong hindi ko bubuksan ang lihim hanggat hindi si Christine ang mismong nagsasabi." Bakit niyo ako niloko? Sabi ni Carmela habang humahagulgol. Buong buhay ko, nagalit ako sa maling tao. "Hindi namin gustong lokohin ka anak," paliwanag ni Ariel habang umiiyak. "Si Christine, minahal ka niya ng higit pa sa sarili niya. Sinakripisyo niya ang lahat, pati ang pangalan niya, para lang mapanatili kang buo." Hindi na nakasagot pa si Carmela. Agad siyang tumakbo papalabas ng bahay, patungo sa ospital. Nang makarating siya roon, nadatnan niyang nakaratay si Christine. Maputla, mahina, at halos hindi na makapagsalita. Oo, tama ang narinig niyo. May malubhang sakit si Christine. Sakit na matagal na rin niyang itinatago, na kahit mahirap ay tinitiis niya. Umabot lamang siya sa oras at sa pagkakataon na masabi niya ang lahat ng katotohanan kay Carmela. Ninang, Bulong niya habang nanginginig. Dahan-dahang iminulat ni Christine ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, narinig ni Carmela ang tawag ng dugo. anak, Mahinang sambit nito habang pinupunasan ng luha sa pisngi ng dalaga. bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ako pinabayaan? Ngumiti si Christine, mahinang mahina. Hindi kita pinabayaan, anak. Pinili kong mahalin ka sa paraang walang makakasira sa puso mo. At kung nasaktan ka man ngayon, saan na balang araw, maintindihan mo kung gaano kita kamahal. Luhaang niyakap ni Carmela ang kanyang ina. Patawarin mo ako, Nay. Lahat ng masasakit na salitang binitawan ko, patawad po. Hinaplos ni Christine ang buhok ng anak bago dahan-dahang pumikit. Anak, salamat at minahal mo si Mama Arian mo, ha? Mahal na mahal ko kayong pareho. At sa huling paghinga ni Christine, bumagsak ang pader ng galit at puot na bumabalot sa puso ni Carmela. Ngayon niya lang tunay na naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal na may sakripisyo. 1 linggo na ang lumipas mula ng libing ni Christine. Tahimik ang sementeryo. Ang hangin ay malamig at ang araw ay tila ayaw sumikat. Nakatayo si Carmela sa harap ng puntod ni Christine. Hawak-hawak ang 2 bulaklak, rosas at lirio. Para sa inyo, Mama Christine. At para kay Mama Arian. Mahina niyang sabi sa bayoko. Matagal siyang nanatiling tahimik. Tila sariwang-sariwa ang bawat sandaling nawala. Bawat sigaw ng galit na ngayon napalitan ng pag-unawa. Ang totoo, galit ako noon. Bulong niya. Galit ako sa tatay ko, sa'yo, at sa buong mundo. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi niyo ako niloko. Minahal niyo lang ako sa paraang kaya ninyo. Lumapit si Ariel. Dala ang kandila. Tahimik siyang lumuhod sa tabi ng anak. Ang mama mo, sabi niya. Pinunasan ng luha sa pisngi ni Carmela. Ang 2 mama mo, anak. Pareho kanilang minahal higit pa sa sarili nila. Ngumiti si Carmela. Mapait ngunit payapa. Ngayon ko lang naramdaman pa kung gaano ako kaswerte. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa kwarto, binuksan ni Carmela ang isang lumang kahon ng mga liham ni Christine. Naroon ang isang hindi pa niya nababasa.
Sa ibabaw nito ay may nakasulat. Kapag napatawad mo na ako. Binuksan niya ito at nagpatuloy ang mga luha habang binabasa. Anak, kung nababasa mo ito, salamat dahil marahil napatawad mo na ako. Huwag mong isipin na pinili kitang iwan. Pinili kong mabuhay ka ng walang bigat ng lihim. Ang buhay, anak, hindi laging patas. Minsan kailangang masaktan para matutong umibig ng totoo. Kung sakaling dumating ang araw na magmahal ka, huwag mong tularan ang mga pagkakamali namin. Magmahal ka ng buong tapang at huwag mong itago ang totoo. Dahil ang katotohanan, kahit masakit, yun ang tunay na kalayaan, anak. Niyakap ni Carmela ang liham. Umiyak ngunit nakangiti. Salamat, Nay. Pangako, hindi ko na po itatago ang totoo sa kahit na kanino. Lumipas ang mga taon. Si Carmela ay naging isang guro. Kilala sa kanyang kabaitan at malasakit sa mga estudyante. Sa bawat bata na nawawalan ng direksyon, ibinabahagi niya ang kwento ng dalawang ina na nagmahal at nagsakripisyo, si Arian at Christine. Tuwing undas, dinadalaw niya ang puntod ng dalawang babae. Isang araw, habang nakaupo siya sa harap ng nicho, may batang lumapit. Tita Carmela, totoo po ba na may dalawang mama ang puso mo? Tanong ng bata. Ngumiti siya. Pinunasan ng luha. Oo, kasi minsan, isang puso ang nagbibigay ng buhay at isang nagtuturo kung paanong magmahal. Tumingala siya sa langit. Sa pagitan ng mga ulap, tila nasilayan niya ang dalawang ngiti. Magkaagapay, magkahawak kamay, si Arian at Christine. Sa wakas, ay kapiling na ang isa't isa, malaya sa bigat ng nakaraan. At si Carmela, sa wakas ay tunay nang ang malaya, hindi dahil sa nakalimot siya, kung hindi dahil natutunan niyang magpatawad. Ito ang aral ng kwento. Ang pag-ibig ay hindi laging masaya. Minsan, ito'y sakripisyo, pagtitiis at katahimikan. Ngunit sa dulo, ang tunay na pag-ibig ay yung marunong magparaya, marunong magsabi ng totoo, at higit sa lahat, marunong magpatawad. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo. Para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating kwento na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.